Ang tahimik na bahay na ito ng caretaker sa likod ng Orchard Road Presbyterian Church ay mukhang mapayapa, ngunit noong 1987, nakuha nito ang atensyon ng bawat Singaporean dahil sa isang kaso na kilala bilang Curry Murder. Noong January 9, 1987, isang impormante ang pumasok sa isang istasyon ng pulis sa Singapore na may isang nakakagulat na revelasyon. Sinabi ng lalaki kay Detective Algamalay na alam niya ang tungkol sa isang malagim na pagpatay na naganap 3 taon na ang nakalilipas. Ayon sa informer, si Ayakano Marithamuthu na isang live-in caretaker sa mga holiday chalet ng Public Utilities Board sa Changi, Singapore ay kinitil ang buhay at pinagputol-putol ang katawan. Ang mga salarin ay dinispatya ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagtadtad sa kanya sa maliliit na mga piraso at niluto ang kanyang mga laman upang gumawa ng isang curry dish. Hindi naniniwala sa kwento ang mga detective at naisip na ang impormante ay may matingkad na imahinasyon lamang. Pero sobrang nabahala ang detective na si Algamalay sa kwento ng lalaki at hindi niya ito maalis sa kanyang isip. Kaya nagpasya siyang makipag-usap sa kanyang mga nakatataas sa Crime Investigation Department o CID. Ang CID ay nag-aalinlangan din, ngunit napagtanto nila na isang pagiging irresponsable na hindi mag-follow up at si Detective Algamalay ay binigyan ng go-ahead upang magbukas ng investigasyon. Kilala ang Singapore sa mababang antas ng krimen nito at nilalayon ng mga pulis na panatilihing ligtas ang mga mamamayan. Ang misteryo ng di umano'y pagkamatay ng caretaker ay nagpaisip sa ilang mga tao kung totoo nga bang may pagpatay na naganap. Kakaiba ang kwentong krimen na ito na nakakuha pa ng atensyon ng international media. Si Ayakano Marithamuthu ay ipinanganak noong 1950. Siya ay nagtatrabaho bilang caretaker sa mga holiday chalet na pinapatakbo ng Public Utilities Board na nasa tabi ng Biggin Hill Road, Changi, Singapore. Noong 1980, si Ayakano ay lumipat kasama ang kanyang asawang si Nagaratha Valeramia at ng kanilang 3 anak sa isang maliit na bahay na matatagpuan sa likod ng Orchard Road Presbyterian Church. Madalas umanong lasing si Ayakano at kapag siya ay nalalasing, siya ay nagiging marahas at sinasaktan niya ang kanyang asawang si Nagaratha. Gayunpaman, masipag ang dalawa at humihingi din agad ng tawad si Ayakano sa kanyang asawa pagkatapos nitong kumalma. Nang malaman ng Singapore detective na si Algamalay ang tungkol sa isang di umano'y pagpatay na naganap 3 taon na ang nakalilipas, ay halos hindi niya kayang sikmurain ang mga detalye. Ayon sa kanya, ay hindi niya masikmura at hindi makapaniwalang totoo ang sinasabi ng impormante sa kanya. Nakinig siya sa mga sinasabi ng impormante at hindi siya makapaniwala nang sabihin sa kanya na pinatay ng 3 lalaki ang isang Indian na caretaker sa isang simbahan sa Orchard Road noong 1984 at itinago ang katawan sa pamamagitan ng pagtadtad sa maliliit na mga piraso at iniluto ito sa curry. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Algamalay ang isang missing person report ni Ayakano na isinampa ng kanyang asawang si Nagaratha noong December 18, 1984 sa Juchat Police Station. Ayon sa report, ay sinabi ni Nagaratha na ang kanyang asawa ay hindi bumalik mula sa isang paglalakbay sa Genting Highlands sa Malaysia na umalis sa Singapore noong December 12. Walang nakitang dahilan ang mga pulis para sa hinala ng foul play at naitala si Ayakano bilang isang missing person. Makalipas ang ilang buwan ay nagtrabaho si Nagaratha bilang caretaker sa Fuchong Methodist Church sa Racecourse Road kasama ang kanilang 3 teenager na anak. Kinumpirma ni Nagaratha ang impormasyong ibinigay niya sa mga pulis noong 1984 at sinabing hindi pa rin bumabalik ang kanyang asawa at sinabi rin niya na wala na siyang narinig mula sa asawa o nakita siya sa loob ng 3 taon. Binalikan ng detective ang kanyang impormante.
Ito ay isang hawker vendor na madalas na nagbibigay sa kanya ng mga tips. Pero paano nga ba nalaman na maglalako ang tungkol sa kwentong ito? Malinaw na walang kinalaman ang maglalako sa krimen at sinabi lang niya sa mga pulis ang lahat ng kanyang nalalaman. Sinabi niya na narinig niya ang isang lalaki na nagyayabang tungkol sa pagpatay sa isang bar at ang lalaki na kanyang tinutukoy ay ang kapatid ni Nagaratha. Upang simulan ang investigasyon, kailangang kumpirmahin ng mga pulis kung totoo nga bang umalis si Ayakano sa Singapore papuntang Malaysia. Halos wala nang natitira sa sweldo ni Ayakano mula sa kanyang trabaho bilang caretaker at ang isang biglaang paglalakbay ay tila wala sa lugar. Ayon sa ulat, nagpunta siya sa casino sa Malaysia dahil gusto niyang magsugal. Humiram siya ng $600 sa kanyang amo para bayaran ang mga school book ng kanyang mga anak at ginamit naman daw niya ang pera para doon. Maliwanag na siya ay walang kapera-pera kaya may hindi tama sa kwento ng kanyang asawa. Isa pa ay nag-apply si Ayakano ng leave na magsisimula sa December 21. Kaya bakit siya pupunta ng Malaysia 10 araw bago ang kanyang leave? Base sa kwento ng impormante na binigyan ng kredibilidad ng missing person report ni Ayakano, ay ipinagpatuloy ni Detective Algamalay ang kanyang pagsisiyasat. Sa paglipas ng 2 buwang pagsisiyasat, nakausap niya ang humigit kumulang 30 katao at nangalap ng background information tungkol sa ilang mga suspek. Kung saan ang isa ay ang butcher sa isang mutton stall sa Commonwealth Avenue Market. Ito ay si Balakrishna Ramia, ang kapatid ng asawa ni Ayakano. Noong March 23, 1987, naglunsad ang CID ng isang espesyal na operasyon upang hulihin ang mga suspek. Ang raid ay nagsimula ng 2:00 ng umaga at ang 5 pangkat ng mga pulis ay dumating sa iba't ibang lokasyon. Kasama sa mga ni-raid, ang isang flat sa Jurong East, ang caretaker's quarter sa Orchard Road Presbyterian Church, at mga holiday chalet sa Netheravon Road. Pagsapit ng 8:00 ng umaga, 6 na suspek ang nasa kustodiya ng mga pulis. Lahat ay mga malalapit na kamag-anak ni Ayakano. Kabilang sa mga naaresto ay ang kanyang asawa, ang kanyang biyanan, ang kanyang 3 bayaw at ang kanyang hipag. Ang panganay na kapatid ni Nagaratha na si Balakrishna Ramia ay nagtatrabaho bilang mutton butcher sa isang tindahan sa Commonwealth Avenue. Habang si Radhakrishnana Ramaya ay ang caretaker sa mga holiday chalet sa Netheravon Road. Ang isa pang kapatid na lalaki ni Nagaratha na si Shanmugam Chandra ay caretaker naman sa Orchard Road Presbyterian Church. Ang kanilang ina na si Kamachi Krishnasamy ay isang may bahay at si Mary Mauni na ikinasal kay Radhakrishnana ay nagtatrabaho sa pabrika. Lahat ng mga suspek ay mariin na itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa pagpatay kay Ayakano at iginait na umalis siya ng kusa at sinabi sa kanila na pupunta siya sa Malaysia. Pagkatapos ng 2 araw na walang humpay na interogasyon, isa sa kanila ang nag-crack. Hindi sinabi ng mga pulis kung sino ang nagpasyang magsalita, at ang taong ito ay nagsiwalat ng mga kakilakilabot na detalye ng nangyari sa kanilang nawawalang kamag-anak. Ayon sa kanya, ay inaya siya ng 3 bayaw ni Ayakano na pumunta sa tirahan ng caretaker sa Presbyterian Church noong hapon ng December 13, 1984. Maghapon silang uminom ng magkakasama at ng gabing iyon, si Ayakano ay pinalo di umano ng kanyang mga bayaw sa kusina gamit ang isang bakal at ang kanyang katawan ay tinadtad at iniluto sa chili powder, spices at kanin sa isang malaking aluminum pot na kadalasang ginagamit sa mga Indian restaurant upang magluto ng nasi biryani. Isang tanyag na ulam ng kanin na inihain kasama ng manok, mutton o isda. Ang katawan kabilang ang mga bitak na piraso ng bungo at buto ay inilagay sa itim na plastic bag at itinapon sa ilang mga basurahan sa kalsada. Ang direktor ng CID ay inilarawan ang kaso bilang isa sa mga pinaka-hindi pangkaraniwan at kakaibang kaso ng pagpatay na hinawakan at niresolba ng mga pulis. Hindi pangkaraniwan dahil ang katawan ng biktima ay hindi kailanman natagpuan at ang biktima ay hindi man lang naiulat na pinatay.
Ito ay kakaiba din dahil sa paraan ng pagtatapon sa katawan. Ngunit bakit magsasama-sama ang pamilyang ito para gumawa ng karumal-dumal na krimen? Noong March 1987, isang ulat sa pahayagan ang nailathala at ayon sa pahayagan ay inilarawan ang biktimang si Ayacano na isang marahas kapag nalalasing at sinasaktan niya ng pisikal at emosyonal ang kanyang asawa. Ayon din sa tagapagsalita ng Orchard Road Presbyterian Church, ang mag-asawa ay parehong masipag at kinumpirma niya na medyo mainitin ang ulo ni Ayacano. Ngunit kapag mahinahon na siya, ay agad din naman siyang humihingi ng tawad sa kanyang asawa. Ang tulugan ng caretaker ay na-renovate noong 1986 kasama na ang kusina kung saan sinasabing naganap ang krimen. Noong March 27, 1987, 4 na araw pagkatapos ng mga pag-aresto, si Nagaratha at ang kanyang 3 kapatid ay kinasuhan ng pagpatay kay Ayacano Marisamuso. Ang kanilang ina at ang kanyang hipag naman ay kinasuhan kinabukasan dahil sa partisipasyon sa krimen. Ang 6 ay dinala sa korte kung saan sila ay tumayo upang sagutin ang kanilang mga ginawa. Ang pagdinig ay tumagal lamang ng 12 minuto at idineklara ng prosecution na walang sapat na ebidensya upang magpatuloy. Walang bangkay, walang sandata sa pagpatay at hindi nahanap ang kaldero na pinaniniwala ang ginamit sa pagluluto ng kari. Wala ring sapat na ebidensya para patunayan na hindi pumunta si Ayacano sa Malaysia. Ang district judge na humawak sa kaso ay nagbigay sa 6 na mga suspek ng discharge na hindi katumbas ng acquittal. Ito ay nangangahulugan na maaari silang kasuhang muli para sa parehong pagkakasala. Idinagdag ni Deputy Public Prosecutor na ang investigasyon ng mga pulis ay magpapatuloy para sa mga maaaring kaso sa hinaharap. Matapos ang pagdinig, pinalaya si Nagaratha, ang kanyang ina at ang hipag, ngunit ang 3 kapatid ni Nagaratha ay na-detain. Mula June 22, 1987, nanatili ang 3 sa Changi Prison sa ilalim ng Criminal Law o Temporary Provision Act. Nag-apela sila sa kanilang detensyon mula sa simula, ngunit hindi pinalaya hanggang July 21, 1991, 4 na taon pagkatapos silang arestuhin. Pinalaya sila ng walang anumang kondisyon. Dahil sa malagim na detalye ng kasong ito, naging media sensation ito. Ang tinatawag na Curry Murder ay inangkop para sa telebisyon bilang isang episode ng drama series na Dr. Justice na ipinalabas sa Singapore noong 1995. Isang artikulo ang nai-feature sa The Straits Times tungkol sa naturang mga episode na ikinagalit ng pamilya ni Nagaratha. Idinemanda nila ang pahayagan na sinasabing ang artikulo ay nagpapahiwatig na sila ay guilty sa pagpatay. Ang korte ay nagpasya na pabor sa pahayagan na nagsasabing ginamit lamang nila ang katotohanan sa artikulo. Ang pangalawang demanda laban sa mga producer ng TV show ay na-dismiss din. Hanggang ngayon, ang kaso ay nananatiling isang misteryo at walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari kay Ayacano. Wala ring nakakaalam kung totoo nga bang sila ang mga salarin. Walang katawan, walang sandata sa pagpatay, walang mga saksi, at ang mga salarin ay malaya na ngayong gumagala. Ito ba ay marahil isang perpektong pagpatay na nagpapaisip sa mga awtoridad kung totoo nga bang may naganap na krimen? Napakaraming mga katanungan ang hindi pa rin nasasagot hanggang sa ngayon.